Magandang araw guys, welcome back sa aking channel, ang Diskarte Pinoy Vlog. So mag-assemble tayo ngayon ng isang wall pan. Motor na to, ito yung bago dahil sira na yung luma at nasunog na. So bumili tayo ng bago mga kadiskarte. Ayan. Pero bago natin simulan mga kadiskarte, ay kung bago ka pa lang sa aking channel, ay huwag mong kalimutan mag-like, mag-comment at mag-subscribe. So dito na tayo sa ating topic, sa ating asimbulin. So kung makikita yung mga kadiskarte, may anim na wire. So may anim na wire. May black, may white, may green, may red, may dalawang yellow. So color coding, iba-ibang kulay mga kadiskarte. So ang gagawin natin ngayon ay ituturo ko muna sa inyo kung nasaan yung para doon sa capacitor at para doon sa switch at doon sa line 2 papuntang saksakan. So ang advice ko lang sa inyo mga kadiskarte, kung bibili nga pala kayo ng motor or papalitan niyo ng motor, kailangan ay dala nyo yung bakal. So ito yung bakal para alam nila kung ano ang ibibigay sa inyo, kasi ayan tinitesting yan dyan mga kadiskarte, itong shafting or itong rotator na to. Yan, ginagawa yan para tinitingnan nila kung sasabit ba o hindi. So kung okay siya, kailangan mga kadiskarte dala nyo itong bakal na to na tinanggalan ng winding. So may mga kasi may mga aluminum, madaling masira, may mga tanso din. So dito tayo sa ating topic. Sa mga shop, iba-iba ang nila, ang line 1 or line 2. So dito tayo sa kulay, ayan, itong kulay na kulay yellow, na dalawang yellow. Yan yung okay lang siya magkabaliktad dahil pares lang kulay niya, non-polar, para ito sa capacitor. So para sa capacitor yan guys. At dito naman itong green ito ay para doon sa linya ng kuryente, doon sa papunta ng saksakan yan sa line 2. At ito naman ang speed 1. So ang speed 1 mga kadiskarte doon ay kulay puti. Yan, white, black, speed 2 at speed 3 ang red. So speed 3 yan. So ayan. Okay lang kung magkabaliktad man yan, depende na yan doon sa sa ikot. Pag nagkabaliktad to, dito, wag lang dito magkabaliktad. So yan, papunta ng saksakan yan. Tapos ito papuntang capacitor. So ngayon mga kadiskarte ay i-assemble na natin. Note, paalala lang, kailangan alamin nyo, halimbawa bago pa lang kayong bumili ng motor, ng winding or nagpa-rewind kayo, bago pa lang, kailangan alamin nyo kung arin dito yung line, kasi magkakaiba yan. Hindi pwede yung kulay green, kasi doon sa pinapagawan ko, ang kulay green nya ay papunta sa siksakan or line 2. Tapos ito na yung speed 1, 2, 3. Tapos ito yung capacitor. So kumbaga tanda ko na kung anong kulay ang speed 1, 2, 3 tapos capacitor at ang line 2. So kailangan alamin nyo na muna bago kayo umalis ng shop or repair shop. So ngayon mga kadiskarte ay kakabit na natin to. Yan, kabit na natin. Bali wall pan nga pala ang ating gagawin. So ayan, mamaya na natin putulan. Okay na natin ito mga kadiskarte. Ayan, bali ito yung nasa pupitan sa may gearbox. Ayan, dito natin muna ilagay. Lagay na natin to. So ganyan lang gagawin nyo. Yan, dahan-dahan lang nga pala pag paglalagay mga kadiskarte, baka ito ay magasgasan. Ayan, magasgasan yan. Sayang yung
binili yung ano, motor. Imbis na kayo ang bayaran, baka kayo pa ang mag-abono. Kasi mahal po ang motor. Mahal ang motor. Tapos pakalagay natin yan guys, lagay na natin tong shafting na may rotator o stator. So dito nga pala sa ano, sa bushing, yan bushing to. Ito yung flower lock, kailangan meron siyang langis. Yan loob niyan, oil pump ang tawag diyan or oil pad. Kailangan may langis yan mga kadiskarte. Kailangan niya may langis. So ilagay na natin to. Yan. So ikotin natin. Okay na siya. Okay na. Tapos lagay natin dito sa kabila. Yan, dito nyo ilalagay mga kadiskarte sa ano, gilid yung langis dyan sa oil pump. Lagay ng konti, tapos dito para madulas paglagay. So ayan, nakalagay na natin mga kadiskarte. Tingnan nyo kung maluwag ba siya o hindi bago lagay natin ng tornilyo. So galaw-galawin nyo lang yan, galaw-galawin nyo. O, ganyan. Kailangan may balance siya or may allowance. Ayan. Masyado siyang maluwag or masyado siyang mahaba yung allowance niya. So ang gagawin natin ngayon ay lagyan natin ng spacer. So lagyan pa natin ng spacer mga kadiskarte. Ayan, mayroon pa dito. Bali ito ang tawag dito mga kadiskarte ay spacer. Ayan, lagyan natin. Tingnan natin ulit. Kailangan maliit lang yung ano niya. Kasi pag wala siyang mga kadiskarte, napansin ko base sa mga experience ko ay umiinit. Umiinit yung motor pag wala siyang allowance. Walang allowance siya, umiinit. So yan mga kadiskarte, okay na siya. Ayan. Ayan yung allowance niya, maliit lang. Ayan. Okay lang yan. Basta mayroon siyang nagagalaw buto. Ayan, nagagalaw dapat yan. Kasi pag wala, steady lang, madali siyang madali siyang mag-init. So ngayon, ilalagay na natin yung tornilyo. Ilalagay na natin tornilyo mga kadiskarte. So yan, nalagay na natin yung yung mga tornilyo guys. Kung makikita nyo, mahaba siya. Wala talaga makita ang ibang tornilyo maliban dito sa mahabang to. So yung lock, kailangan natin ilagay yung yung lock. Huwag nyo yung kakalimutan to. Dito yan. Minsan yung iba may butas yan, may bakal. So sinusuksok lang to. Ito iba to, parang may islat lang siya. Ayun yung allowance niya. Ayun natakin ko. Konti lang yung allowance niya guys. Ayan, konti lang yan. Ayan. Konti lang yung allowance. Ayan. Lagyan na muna natin itong tornilyo. Matapos kukunik na natin yung ayos na natin yung mga wire. So ayan, okay na siya. Kailangan tama yung pagkakonek natin dito sa switch. Ayan. Dahil mahaba ito guys, yan, mahaba siya. Makikita nyo mahaba yung wire dahil sa bago. Ang gagawin natin ay putulan natin to. Ayan. Putulin natin guys. Ayan, putulan natin. Balatan natin muna to. So yan guys, nabalatan na natin. Yung mga dulo niya nabalatan natin parehas. So ang unahin lang natin ngayon ay yung linya ng
Ayan. Yung linya ng line 1 or line 2. Yung papunta doon sa saksakan guys. So ito yung kulay green. Ayan yung kulay green. Ayan. Tapos hanapin naman natin dito yung karugtong. So ano ba yung karugtong dyan? Kulay green. So ito guys. Ayan. Ayan o. Ayan yung kulay. Yung papunta na yung saksakan o. Ito yung power cord eh. Hanapin natin ito. Hanapin natin to. Ayun. Kulay green din. Guys, ayan ang kulay green. Kulay green. So, ayan yung line 2. Kulay green. So, ito. Parehas sila. So, idugtong na natin to guys. Yan, idugtong na yan. So, bago natin idugtong, ayan, lagyan natin ng sinkable, tube. Lagyan muna natin. Tapos mamaya, hinangin natin na. Hinangin na natin to. Para hindi matanggal. Tapos, speed 1, 2, 3. So, sa speed 1, 2, 3 guys, kunin natin to. Yan. Speed 1 niya kulay white. Kulay white. So, ito yung white guys. Ayan yung white. Tapos dito naman, ganun din, white din. Yan, white din ang ilalagay natin. Lagyan muna natin ang sinkable tube. Yan, lagyan muna natin. Yan. Yung speed 2 naman. Yung speed 2 guys, speed 2. Hanapin natin. Kulay black. So parehas lang, kulay black guys. Dito naman sa taas hanapin natin. Ayan, kulay black. Ayan, kulay black. Tapos yung speed 2 dito naman galing sa motor ay kulay black din. Ayan, kulay black. Isa na lang ang natitira, yung sa speed 3. Speed 3 na lang guys. Mamaya hinangan natin yan para hindi matanggal. So sa speed 3, ang kulay niya ay kulay red. So kulay red pa rin. Ay kulay red. Pare siya kulay red. Speed 3. Dito sa motor ay speed 3 ay kulay red din. So sana ba yun? Ito, speed 3. Ayan. Ayan, nadugtong na natin guys. Ang gagawin naman natin ngayon ay hinangan na natin. So hinangan na natin siya. So yan, hinangan natin siya guys. So ayan guys, nahinangan na natin. Ang gagawin natin ay takpan natin yung hininangan natin. Takpan na natin ng ayan. Ayan, natakpan na siya. So, dahil wala akong lighter, ang gagamitin natin pang sunog nito ay itong soldering iron. So pwede naman to kasi mainit naman siya. Ayan. Ano lang gagawin nyo guys, yan. Isa-isay natin. So para sa capacitor ito guys, okay lang siyang magkabaliktaran. Lagyan na natin. Bali itong sinukat ko na kanina ay 1.4. So wag lang siyang bumaba masyado. 1.4 yung niya, yung capacitance reading. Okay lang siya magkabaliktad kasi non-polar. So non-polar ang tawag diyan kasi pag sinabi guys na non-polar, wala siyang positive at negative
Hindi gaya ng electrolytic, may positive at negative. Hindi pwedeng magka-baliktad. Tapos ito naman kabila. So ang gagawin naman natin, ayusin natin to. Ayan, ayusin muna natin. At pwede natin ikabit na muna tong ano. Kabit na natin yung capacitor dito. Ayan. So ayan, nakabit na natin guys. Ayusin din natin to. Ayan. Ayan. Tapos lagyan natin ng pwedeng electrical tape. Ayan. Saksak na natin sa kuryente para makita natin kung okay na siya. So bago natin pala isaksak ay ano natin, i-tester natin ng analog tester at nang makita ninyo. Gagamit tayo ngayon ng gamitan natin ng analog tester. So ayan. Kailangan naka-shorted. Ayan. Shorted na. Ayan, tama siya. I-tester natin. Lagay mo lang dito nyo guys. Lagay nyo lang dyan. Tapos pindutin yung or hatakin to kasi ano ito, wall pan. So hinahatak lang siya. Ay, may panhatak siya dyan. So hatakin natin. Speed 1. Speed 2. Speed 3. So ang gagawin naman natin ngayon ay isasagsak na natin siya. Saksak na natin guys sa kuryente. Ayan. So saksak na natin guys sa kuryente. I-zero muna natin. So ayan guys, nakasaksak na sa kuryente. Ano ko lang. Pindutin natin sa speed 1. Yan, speed 1, speed 2, speed 3. So ayan, umiikot na siya guys. Ang gagawin naman natin, lalagay natin yung mga yung LC saka yung cover nito. So ayan guys, nalagyan na natin ng ang takip. So testing na natin isaksak. Okay na siya. Testing na natin siya guys. So ayan, umikot na siya guys. Ayan, okay na siya. So ayan guys, okay na yung inasimbol natin na wall pan. So nagpalit tayo ng motor dahil sira na yung motor. So hanggang dito na lang guys ang aking video at maraming po salamat. Sana po ay nagkaroon po kayo ng kaalaman tungkol po dito sa ating ginawang wall pan. So maraming po salamat at magandang araw po sa inyong lahat. Ingat po kayo palagi.